Magandang araw sa lahat. Ako si Jerry Margaret Mendoza. At ako naman si Carla Naceda. At ako si Jared Romero. At kami ang mga mananaliksik mula sa Sangley Point National Junior High School. Bumuo ng pananaliksik ang mga estudyanteng mula sa Sangley Point National Junior High School na may paksang mga pamamaraan ng mga piling pampubliko at pribadong guro sa pagbabudget ng kanilang kita o sahod sa Cavite City taong 2024-2025. Bakit nga ba ito ang napili naming bigyang focus? Ito ay dahil ang pagtanggap ng mababang kita o sahod sa Pilipinas ay isang patuloy na issue, lalo na't hindi nasusuportahan ang pangangailangan sa pang-araw-araw ng tao. At napili rin ang taong 2024-2025 ang gamitin na sa gayon ay makita sa kasalukuyan ang nararanasan ng bawat guro sa taong binanggit. Ang pananaliksik ay naglalayong sagutin ang mga katanungan. Number 1. Ilang percentage ng pera ang tinatabi nila galing sa kanilang sahod? Number 2. Paano ang ginagawang pamamaraan ng mga guro para magkasya ang kanilang kita o sweldo sa isang buwan? Number 3. Paano nito nahati ng mga guro ang kanilang sinasahod at kung ito ba ay kasya para sa naman sa kanilang sariling gastusin? Bukod sa pang-araw-araw nilang gastusin at saan napupunta ang sobra nito? Methodology. Para sa pananaliksik, ang mananaliksik ay gumamit ng qualitative research na isang uri ng pananaliksik na nakatuon sa pag-unawa sa mga karanasan, pananaw, at pag-uugali ng mga tao at nagsagawa ng pagsusurvey sa 2 pribado at 2 pampublikong eskwelahan na mayroong 48 na total na kalahok. Saklaw at limitasyon. Ang mananaliksik ay pumili ng mga guro mula sa 2 pribado at 2 pampublikong eskwelahan mula sa baitang 1 hanggang baitang 6. Ito ay mga eskwelahan ng Julian Felipe Elementary School, Sangley Point Elementary School, St. Joseph College at San Sebastian College Recollectos de Cavite City. Para sa demographicong profile at tuklasan ng mga mananaliksik na mas marami kababaihang guro kaysa sa lalaking kasarian. Pagdating sa edad, marami ang nasa edad 26 to 29 taong gulang at may pantay na bilang ang 4 na eskwelahan kung saan isinagawa ng mananaliksik ang survey. Sa unang katanungan, na kung saan tinanong kung ilang porsyento ng pera ang kanilang tinatabi galing sa kanilang sahod. Karamihan sa mga guro ay sinagot ang 26% to 45%. Sa ikalawang katanungan naman, sinagot ng mga guro ang katanungan kung paano ginagawang pamamaraan ng mga guro ang tatabi ng kanilang sahod o kita. Marami sa guro ang nagsagot ng pagiging matipid sa pamimili. At sa ikatlong katanungan naman, kung saan tinanong ng mga paano mahahati ang mga guro ang kanilang kita o kung ito ba ay kasya para naman sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at saan napupunta ang sobra nito. Marami sa kanila ay sumagot sa pagtatabi ng pera at saving at para sa emergency funds. At para sa konklusyon naman ay napag-alaman ng mga mananaliksik mula sa Sangley Point National High School ang demographicong profile, ang mga hinahanap ng mga guro sa kanilang kinikita o sahod, pamamaraan sa pag-budget at pagpunta sa kanilang kita na naglalahad ng 10 maaaring solusyon sa mga mananaliksik at nirerekomendang solusyon ng mga mananaliksik ay ang paggawa ng mga detalyadong budget at kaalaman ng financial literacy upang maging matalino ang pagdesisyon pagdating sa kanilang sahod.